Anak, tingnan mo itong nabukitkit ko noong isang araw. Masaya na sabi ng ina ni Knives, sabay inabot kay Knives ang isang kwadra. Ano po ito, inay? Picture mo yan nung sanggol ka pa lang. Napakaganda mo riyan. Ang nurse ang kumuha ng picture mo na yan. Masaya na tiningnan ni Knives ang litrato. Maging si Gabriel ay nakisilip din doon dahil gusto rin itong makita kung anong itsura ng dalaga nung bata pa ito. Nabigla si Gabriel sa nakita. Nabitawan niya pang baso na hawak niya. Kaya parehong gulat na napatingin sa kanyang tatlo. Sino pong batang ito? Yan si Knives nung sanggol pa siya, iho. Napakaganda niya, no? Kinuha ni Gabriel ang picture mula kay Knives na puno ng pagtataka na nakatingin sa kanya. Siya po ba talagang batang ito? Oo, iho. Siya nga. Bakit? Kamukhang kamukha niya po ang matagal ko nang hinahanap. Knives, saan ka na naman pupunta? Tanong ng isang matandang babae. Nakakunot ang noo. Habang nakatitig kay Knives na napadaan sa tapat ng tindahan ng matanda at may bitbit na namang sandamakmak na mga papeles. Hihingi ka na naman ba ng assistance sa gobyerno? Opo, Tia Christy. Magbabaka sakali na rin po akong may mahanap na trabaho. Ganun ba? O siya, sige. Magpatuloy ka na para mauna ka sa pila. Ngumiti na lamang si Knives at nagpatuloy sa paglalakad. Sumakay siya sa tricycle. Bitbit ang mga papeles. Papunta sa opisina ng gobyerno na inaasahan niyang makakatulong upang mabawasan ang kanilang bayarin sa ospital. Noong nakaraang buwan, isinugod ang kanyang ama sa ospital dahil sa sakit sa baga. Nagkaroon ito ng tubig sa baga na umapekto na rin sa puso. Sobrang laki ng perang kakailanganin nila para makalabas ang kanyang ama. Pwede na sanang umuwi ang kanyang ama dahil bumuti ng kalagayan nito. Subalit hindi pa rin sila makabayad ng hospital bill na patuloy na lumalaki. Salamat po. Aasahan ko pang tulong para sa aking ama. Ang magalang na sabi ni Knives matapos siyang maibigay ang papeles na kailangan para maaprubahan ang paghingi nila ng tulong sa gobyerno. Tipid lamang na tumango ang babae na binigyan ni Knives ng dokumento. Walang ibang sinabi. Pagkatapos doon, nagpatuloy na si Knives sa paglalakad. Nagbabaka sakali na may makikita siyang nakapaskil na for hiring at makahanap ng trabaho na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Nakaraang linggo lang kasi, natanggal siya sa kanyang trabaho sa isang fast food chain. Nagbawas ng mga empleyado ang kumpanya at nagkataon na isa siya sa mga nawalan ng trabaho. Dagdag pa sa mga problema niya. Pasensya na, miss. Hindi ka kwalipikado para sa posisyon na ina-applyan mo sa amin. College graduate o kahit nakatungtong man lang sa college ang hinahanap namin ngayon. Malungkot na tumango si Knives. Ganun po ba? Sige po, maraming salamat. Pasensya na po kayo sa abala. Pangatlong beses na siyang pumasok sa mga nakapaskil na for hiring. Ngunit laging hindi siya kwalipikado para sa posisyon na ina-applyan niya. Hindi rin kasi siya nakatungtong ng kolehiyo. 3 taon lamang siya sa high school bago siya napilitang tumigil sa pag-aaral dahil sa hirap ng buhay. Sa panahon ngayon, tila kailangan na ng degree para makahanap ng maayos na trabaho. Sa isip ni Knives, habang siya ay naglalakad na nakayuko, kung lahat ng mga kumpanya naghahanap ng trabaho ay nangangailangan ng mga nakatapos ng kolehiyo, paano na lamang ang mga walang sapat na pera para makapag-aral? Kahit na gustong gusto nila na makapag-aral, ngunit hindi na kaya dahil sa kakulangan sa pera. Patuloy na lamang ba ang magiging unfair ang mundo para sa mga mahirap na katulad niya? Sa ilalim ng kanyang pag-iisip, hindi niya namalaya na may makakasalubong na pala siya na naging dahilan upang mabangga siya ng malakas sa dibdib ng taong iyon. Nabitaw ni Knives ang hawak niyang mga dokumento at nagkalat ang mga iyon sa sahig. Kabilang ang mga dokumentong nagkalat ay ang kanyang resume na agad namang nakakuha ng pansin ng taong nabangga niya. Pasensya na po, sir. Agad na paghingi ng paumanhin ni Knives. Bago siya yumuko at isa-isa niyang pinulot ang mga dokumentong nasa sahig.
Pinulot ng lalaki na banggaan niyang isa sa mga nagkalat na dokumento. Knives Iluna. Nang basahin ng lalaki ang kanyang pangalan, nahinto siya sa pagpulot ng mga dokumento at napatingala sa matangkad na lalaki. Ibinaba nito ang kanyang resume at diretsong tumingin sa kanya. Waring sinusuri siya ng mabuti. Naghanap ka ng trabaho? Tumayo si Knives. Opo sir. Bakit po? Pinasadahan siya ng tingin ng lalaki mula ulo hanggang paa na para bang sinisiyasat nito ang buo niyang pagkatao. You seem okay. Sabi nito sabay tango sa sarili. May offer akong trabaho para sa'yo. Po? Talaga po? Anong trabaho po, sir? Tinuro ng lalaking isang bakanting upuan. Doon natin pag-usapan. Naunang lumapit ang lalaki sa bakanting mesa, samantalang si Knives naman ay pinulot ang managkalat na dokumento. Mabilis na lumapit siya sa mesa at naupo sa tapat ng lalaki. Sir, anong trabaho pong offer niyo sa akin? Marunong ka bang mag-alaga sa matatanda na paralisado? Tumango siya. Opo sir, matanda na pong aking ama at may sakit. Ako pong nag-aalaga sa kanya. That's good. My adopted parents need a caretaker. Para silang hindi makaalis sa kama at nangangailangan ng atensyon at pag-aalaga. May mga tagapag-alaga na sila noon, pero lahat sila ay sumuko dahil hindi nila kinayang ugali ng mga magulang ko. Your starting salary will be 50,000 pesos. Pero kung magtatagal ka sa kanila at maayos din ang trabaho mo, maaari kong doblehin ang sahod mo. Nagniningning ang mga mata ni Knives dahil sa offer na iyon. Sobrang laki na ng starting salary niya at malaking tulong na iyon para sa kanya at sa kanyang pamilya. Bihirang makahanap ng trabaho na may ganun kalaking sahod, kaya hindi niya napapakawalan pang offer na ito. Kung ganun ay, tinatanggap ko po ang offer niyo. May contract po ba, sir? At anong mga dokumento ang kailangan niyo sa akin, sir? Pwede na itong resume mo. Pag nag-start ka, saka mo nalang isusunlang police and NBI clearance mo. Sabi nito. Anyway, my name is Gabriel de Guzman. You can call me Sir Gab. May kinuwang binata mula sa loob ng coat nito. Inilapag nito sa harapan niya ang isang maliit na card. Kinuha niya yun at sinuri. Gabriel de Guzman, Vergara, Law Firm. Tag-angat siya ng tingin sa mukha ng binata na nakatingin sa kanya. Abogado ka po, sir? Yes. Bago ito tumayo sabay tingin sa oras na suot nitong wristwatch. Kailangan ko nang magmadaling umalis. Tawagan mo na lang ako kapag ready ka nang mag-start sa trabaho para may ipasundo kita sa driver ko. Sige po, sir. Buong akala ni Knives ay puro kamalasan na lang ang mangyayari sa kanya ngayong araw. Pero tila anghel na bumaba sa lupa si Attorney Gabriel de Guzman. Binigyan siya nito ng trabaho na malaking tulong para sa pamilya niya, lalo na sa pagpapagamot ng kanyang amang may sakit. Abot ang ngiti ni Knives habang pinagmamasdan ang binatang si Gabriel na lumapit sa counter upang umorder ng kape. Hanggang sa makalabas ng binata sa coffee shop, sinundan pa rin niya ito ng tingin. Uy, miss. Nilapitan si Knife ng isang barista kaya nagtataka niya itong tiningnan. May offer ba sa iyong trabaho si Attorney de Guzman? Opo miss. Meron nga. Bakit po? Napakaswerte mo naman. Mabait na tao si Attorney de Guzman. Hindi madamon sa sahod at bukod pa roon ay sobrang gwapo. Mapili lang siya sa mag-aalaga sa mag-asawang kumukup sa kanya. Di ako natanggap nang nag-apply ako bilang caretaker nila. Talaga po ba, miss? Ang ibig sabihin ba nun ay hindi scam ang offer sa akin ng lalaki? Siyempre hindi. Kilalang magaling na abogado si Attorney de Guzman. Marami na siyang naipanalong kaso kahit bata pa siya at madalas siyang magpunta dito para bumili ng kape. Ang astig niya, hindi ba? Kaya sino mang magtrabaho sa mga Castro, ang mayaman na mag-asawang nagpalaki sa kanya ay tinuturing na swerte sa buhay. Mas mataas ang sahod niya kumpara sa ibang kumpanya. Hindi ba?
Halata sa mukha ng babaeng barista na marami pa itong gustong sabihin sa kanya. Ngunit tinawag na ito ng kasama dahil nasa oras ng trabaho. Paano ba yan? Kailangan ko nang bumalik sa trabaho ko. Good luck sa bago mong trabaho. Sana makapunta ka ulit dito at maibalita mo sa akin kung naghanap pa siya ng ibang katulong. Kaya't mas lalong abot langit ang saya ni Knives dahil sa sinabi ng babae. Kung ganun, para nga talaga siyang nanalo sa loto ngayon. Oh, Knives! Abot tayo nga ngiti natin ngayon ha. Anong meron? Tanong ni Aling Christy pagdaan niya sa tindahan nito. Natanggap na po ako sa trabaho, tiya. Masaya na pagbabalita niya. Talaga? Anong trabaho ba? Mag-alaga po ako ng mag-asawang matanda na parehong may sakit. Hay nako. Hindi ka pa ba nakontento sa pag-alaga sa iyong ama? At ngayon naman ay mag-aalaga ka na naman ng matanda? Bumusangot si Knives dahil sa sinabi nito. Iba naman po yun, tiya. Saka para na rin po sa magulang ko ang trabaho ko ito. Malaking tulong na po ito sa amin para hindi na po ako mangutang sa inyo. Kung sa bagay, magkano naman ang sahod mo riyan sa bago mong trabaho? Baka lugi ka ha? Magpapagod ka lang tapos maliit pa lang sahod mo. Hindi pwede ang ganyan ngayon. Malaki po ang sahod ko. 50,000 a month daw po. Saka sabi po ng boss kong magustuhan niya yung trabaho ko ay maaari raw po na madagdagan ng sahod ko. Aba, ang laki nga niyan ha. Sino bang amo mo at mukhang yayamanin? Mag-asawang Castro daw po pero ang anak po nilang nagpapasahod sa akin. Si Attorney Gabriel de Guzman. Sagot ni Knives na mas ikinamangha ni Manang Christy. Attorney Gabriel de Guzman baka mo? Sa pagkakaalam ko ay magaling na abogado ang taong yan. Siyang abogado ng senador at laging nananalo. Paano niyo po siya nakilala, tiya? Alam mo namang tutok na tutok ako lagi sa 24 oras. Nung kasagsagan pa lang ng kaso ng senador na client ni Attorney de Guzman. Madalas ko siyang makita sa balita. Taga-Pasig daw ang abogado. Medyo malapit lang sa lugar natin. Parang siya lang ang walang alam tungkol sa bago niyang amo. Matapos siyang makipag-usap kay Manang Christy, umuwi na siya at inayos ang magamit niya para makapagsimula na siya sa trabaho. Gusto niyang makapagsimula na sa bago niyang trabaho sa lalong madaling panahon. Nang matapos siyang maimpake ang mga gamit, tinawagan ni Knives ang numerong ibinigay sa kanya ni Attorney Gabriel. Hello? Who is this? Ang malalim na boses ng binata mula sa kabilang linya. Hello po sir, ako po ito si Knives Iluna. Nautal niyang sabi. Knives Iluna. Oh, yeah. Ikaw nga yung bagong caretaker. Bakit ka napatawag? Makakapag-start ka na ba sa trabaho? Opo sir, bukas na bukas ay pwede na po ako mag-start. Saan po palang bahay niyo? Send mo na lang sa akin ang address mo. Magpapadala ako ng driver na susundo sa iyo bukas. Sige po sir, itetext ko na lang po sa inyo. Alright. At ibinaba na nito ang tawag. Excited na umalis si Knives sa bahay nila at nagtungo sa ospital kung nasa ng kanyang ama at ina na nagbabantay. Alam ni Knives na magiging masaya ang mga magulang niya sa balita na may bago na siyang trabaho at mababayaran na nila ang utang nila dahil malaki ang sasahuri niya buwan-buwan. Hindi tunay na magulang ni Knives ang mag-asawang Iluna. Bata pa lamang siya ay naging tapat sa kanyang magulang na ampun lang siya ng mag-asawa dahil hindi sila biniyayaan ng anak. Gayunpaman, mahal na mahal niya ang mga taong nag-aruga at nagmahal sa kanya na parang sarili nilang anak. Kaya't lahat ay handang gawin ni Knives para sa kanila dahil gusto niyang mabigyan sila ng maayos na buhay. Inay! Itay! Bigla niyang niyakap ng mahigpit ang inay niya nang mabuksan nito ang pintuan ng silid kung nasa ng kanyang ama. Aba naman anak, nagulat ako sa iyo. Ang nabigla na sabi ng kanyang ina. May magandang balita pa ako sa inyo, inay, itay. Masayang masaya na balita niya. Anong iba balita mo anak? Bakit parang sobrang masaya ka? Tanong ng ama.
May nahanap na po akong trabaho. Kanina lang po ay natanggap ako bilang caretaker ng mayamang mag-asawa. Pareho na raw po paralisadong mag-asawa kaya naghanap po sila ng mag-aalaga sa kanila. Abogado pong tumanggap sa akin sa trabaho at malaki po ang ipapasahod niya. Bababayaran na po natin lahat ng mga utang natin. Makakalabas na po si Itay dito sa hospital. Ang saya-saya ko po. Akala ni Knives ay matutuwa rin ang mga magulang niya sa binabalita niya kaya nagulat siya. Nang bigla na lang silang umiyak. Bakit po kayo lumuluha, Inay? May mali po ba akong nasabi? Napangiti si Knives at niyakap pabalik ang Inay. Masaya rin po ako, Inay. Para po sa inyo ni Itay. Gagalingan ko po sa trabaho. Sabi po kasi ng amo ko, kung magtatagal ako at magugustuhan niya ang trabaho ko, dudublihin niya po ang sahod ko. Magiging 100,000 na po yun. Kapag nangyari po yun, makapag-ipon na po tayo at may papagawa ko na po ang bahay natin. Pareho namang natutuwa ang Inay at Itay niya, ngunit ayaw pa rin tumigil sa pagtulo ng luha ng mga mata. Nakangiti, nilapitan ni Knives ang ama at yumakap dito. Itay, pangako ko po na makakalabas ka na po dito sa ospital. Maraming salamat, anak. Pasensya na kung ikaw ang kailangan na magsakripisyo para sa amin ng inay mo, ha. Responsibilidad ko yun sa inyong dalawa. Ang kaso, may sakit ako at naging pabigat na ako sa iyo. Karalgal ang boses ng ama kaya naluluha din siya. Ano ba, Itay? Wala ka pong dapat ihingi ng tawad sa akin kasi wala ka naman pong kasalanan. Mabait ka pong ama sa akin saka kahit kailan ay hindi ko po iniisip na pabigat ka po. Kaya wag ka na pong malungkot, okay? Para sa mag-asawang Iluna, siguro sila ng pinakamaswerteng tao dahil sa anak nila. Hindi man sila mayaman sa mga material na bagay at wala silang maraming pera. Pagdating sa kanilang anak, sila na marahil ang pinakaswerte. Kaya pagdating sa anak nila, daig pa ng mag-asawang nanalo sa loto. Sa kabilang banda, pagod na pagod si Gabriel nang pumasok sa Castro Mansion. Tapos ng hearing. At sa kabutihang palad, naipanalo niyang kaso. Ngunit labis siyang pagod. Malaking tao rin kasi ang kanilang nakalaban. At maraming banta sa kanyang buhay dahil doon. Subalit sa huli, hindi na naig ang kalaban. At sila pa rin ang pinanigan ng batas. Sa trabaho ni Gabriel, tila naging normal na sa kanyang maraming mga tao ang nagsusubok na siya ay pabagsakin. Kaya't nasanay na rin siya sa ganitong sitwasyon. Sir Gab, mabuti naman po at nakabalik kayo. Bungad ng matandang katulong nang makita siya nito. Bakit po, Manang? May problema po ba habang wala ako? Kasi sir, ayaw pong uminom ng mag-asawa ng gamot nila. Ang gusto po ay ikaw ata po ang magpainom ng gamot sa kanila. Pagod na tumungo si Gabriel. Ganun po ba? Ako na pong bahala. Pakihanda na lang po ng kanilang mga gamot. Magbibihis lang po ako. Tumalima ang matandang katulong habang si Gabriel naman ay tumuloy na sa pag-akyat sa hagdan. Pumasok siya sa kwarto niya. Inilapag ang suitcase sa kanyang kama at nagpalit na ng damit para maasikaso niya ang mag-asawang Castro. Sir, nandito na po lahat ng gamot na kailangan nilang inumin. Tinanggap ni Gabriel ang tray. Salamat po. Ihanda na rin po ba namin ang dinner niyo, sir? Opo, pakihanda na lang. Bababa ako mamaya pag nakainom na po sila ng gamot. Pagdating ni Gabriel sa kwarto ng mag-asawang Castro, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto upang hindi sila maistorbo kung sakaling nagpapahinga sila. Ngunit sadyang kilala na ng mag-asawang mga yapak niya at ang presensya niya, kaya't agad silang nagising pagpasok niya at sabay silang tumingin sa kanya. Pasensya na po sa abala, Don Rafael at Doña Victorina. Nandito lang po ako para painumin kayo ng gamot. Magalang na sabi ni Gabriel sa mag-asawa. Naglakad siya palapit sa mesa na nasa gitna ng dalawang kamang kinahigaan ng mag-asawa at doon niya inilapag ang tray na dala niya. Ang sabi po sa akin ng mga katulong, nakakain na po kayo pero
Hindi nyo para po naiinom ang mga gamot nyo. Kailangan nyo na pong makainom para gumaling na po kayo. Magalang na sabi ni Gabriel. Pagkatapos, kinontrol niyang kama para tumaas ang uluhan nito at para silang makaupo. Maghiwalay ang kama ng mag-asawa at para itong automatic dahil hindi na sila nakakakilos dahil sa kanilang kondisyon. Tahimik na nakamasid sa kanyang mag-asawa habang pinapainom niya sila ng gamot. Mabuti na lang at masunuri ng mag-asawa sa kanya. Kaya't hindi siya nahihirapan sa pagpapainom ng gamot. Sa ibang tao kasi, madalas silang galit at ayaw sumunod. Siguro dahil may tiwala sa kanya ang mag-asawa at di sila natatakot. Alam nilang hindi niya sila sasaktan. Nang matapos silang painumin ng gamot, pinunasan niya ang kanilang mga bibig dahil sa nabasang tubig. Sobrang alaga ni Gabriel sa mag-asawa. Kung di lang dahil sa trabaho niya, gusto niya na siyang mag-alaga sa kanila. Subalit, di rin pwede dahil maliban sa pagiging abogado. Pansamantala rin siyang namamahala sa malaking kumpanya ng Castro. Malaki ang utang na loob ni Gabriel sa Castro dahil silang nagpalaki at nagpaaral sa kanya hanggang sa maging ganap na abogado. Kasambahay ng mag-asawang kanyang ina noon. Ayon sa mag-asawa, nabuntis ng isang Russian ang kanyang ina at di ito pinanagutan. Nang makahanap ng ibang lalaki ang kanyang ina, basta na lang siya nitong iniwan para sumaban sa iba. Sa edad na 2 taong gulang, iniwan na siya ng kanyang ina. Mabuti na lang at mabait ang mag-asawang Castro dahil sa akala nila ay namatay ang kanilang anak. Sila nang nag-aruga at nagpalaki kay Gabriel. Sila nang tumayong mga magulang at nagpaaral sa kanya. Sa kabila nito, ang tingin ni Gabriel sa mag-asawa ay mga amo ng babait sa kanya at kailangan niya suklian ang lahat ng kanilang kabaitan sa kanya. Di ko pa rin nahanap ang anak niyo, pero wag po kayong mag-alala. Gagawin ko po ang lahat para mahanap ko siya, sabi ni Gabriel. Kahit na walang sinasabi ang mag-asawa, alam niyang gusto nilang malaman ang update sa paghahanap niya sa nawawalan nilang anak. Pangako ko po sa inyo na hinding-hindi po ako titigil hanggang sa maibalik ko siya sa inyo. Bagaman walang mga kataga na lumalabas sa kanilang mga bibig dahil maging kanilang pagsasalita ay naapektuhan na rin. Kitang-kita naman ni Gabriel sa kanilang mga mata na masaya sila sa ipinangako niya. Ngumiti rin si Gabriel sa kanila at ilang minuto pa siyang nanatili sa loob ng kanilang silid para hindi sila mainip sa loob. Nung tingin niya ay oras na para magpahinga ang mag-asawa, muli niya nang inayos ang kanilang kama, saka nagpaalam na siya sa kanila. Pagbaba niya ay nakahanda ng dinner para sa kanya. Oo nga pala, Manang. Bukas ang start sa trabaho ng bagong caretaker ng Don at Donya. Kayo na lang po bahala sa kanya bukas. Hindi ko po kasi maasikaso dahil may meeting ako bukas. Ituro niyo po sa kanya kung anong kailangan niyang gawin. At ganun din ang oras ng pag-inom ng gamot ng Don at Donya. Sa parehong agency niyo po ba kinuha ang bago nilang tagapag-alaga? Nakailang caretaker na po sila pero walang nagtatagal sa kanila. Tanong ng matandang katulong. Umiling si Gabriel. Hindi po. She's just a random girl. I saw at the coffee shop. Nakita ko siya kanina naghahanap ng trabaho. I like her attitude. Nanatili siyang mabait kahit na may pagda-downgrade na sinabi sa kanya iyong manager na nauna niyang pinag-applyan. She's perfect for this job. Sa tingin ko naman ay mabuting tao siya. Baka siya nang magtagal sa trabaho. Sana nga'y magawa niyang magtagal kay Don Rafael at Doña Victorina, sabi ng katulong. Matapos siyang kumain ay diretso na siya sa opisina sa mansyon. Dapat nagpapahinga na siya matapos ang nakakapagod na araw, ngunit may mga papeles pa siyang kailangan na pirmahan para sa kumpanya ng mga Castro na siyang namamahala. Matapos ang aksidente na nangyari sa mag-asawang Don Rafael at Doña Victorina, 5 taon ang nakaraan, siya nang nag-step up para pamalaan ang kumpanya. Malalim ang gabi nung matapos ni Gabriel ang trabaho niya. Nang makita niyang picture ng sanggol na babae na nakapatong sa mesa niya, ay kinuha niya ito at tinitigan. Hindi alam ni Gabriel kung hanggang kailan ba siya maghahanap
Hindi niya na alam kung saan lupalop ng mundo niya ba makikita ang batang babae na nasa picture. Ang sanggol sa picture ay ang nawawalang anak ng mga Castro na kailangan niyang mahanap. Iyon kasi ang nasa testament ng mag-asawang Castro. Kailangan na mahanap ang kanilang anak at sa anak nila ipapamana ang lahat ng yaman ng mga Castro. 5 taon niya nang hinahanap ang anak ng mga nag-aaruga sa kanya. Subalit kahit anong paghahanap niya ay wala pa rin siyang naging lead na makapagturo kung sinong nakapag-ampon sa sanggol at kung nabuhay ba ito. Ang alam lamang ni Gabriel ay kailangan niyang matagpuan ang anak ng mga Castro. 1 taon bago nasangkot sa aksidente sina Don Rafael at Doña Victorina. Nalaman ng mag-asawa na hindi namatay ang kanilang anak noon. Bagkus ay ninakaw daw ang bata at pinaampun sa ibang tao. Ang kaso nga lang, nung hinahanap din ng mag-asawang anak nila, ay saka naman nasangkot sa aksidente ang dalawa na dahilan para maparalisa sila. Ayon sa mga doktor ay naapektuhan ng utak ng mag-asawa kaya hindi ito nakapagsasalita ngayon. Ngayon nga ay si Gabriel ang naatasan para hanapin ang anak ng mag-asawa. At ginagawa niyang lahat para muling mabuo ang pamilya ng mga Castro. Para kay Gabriel, at iyon lang ang tanging paraan para makabawi siya sa labis na kabaitan sa kanya ng mag-asawa. Maaga pa lang ay nakabihis na si Nipes para sa unang araw niya sa kanyang trabaho. Naghintay siya ngayon sa pagdating ng driver ni Gabriel de Guzman sa labas ng bahay nila. Ang text kasi sa kanya ni Attorney Gabriel kagabi ay may driver daw na magsusundo sa kanya ngayon. Ilang sandali pa ay nakita niya ng isang kulay itim at magarang sasakyan na palapit. Isang tingin pa lang ay alam niya na agad na iyon ang sundo niya. Tumayo na si Nipes at hinintay na huminto sa tapat ng bahay nila ang itim na sasakyan. Nasa tabi lamang ng daan ng kanilang bahay kaya madali lang yun na mahanap. Bumaba ang bintana ng sasakyan at hindi niya inaasahan na ang taong nasa loob ng sasakyan ay walang iba kundi si Attorney Gabriel. Good morning, Nipes. Formal na bati ng abogado sa kanya. Good morning din po, Sir Gab. Nautal din na sabi niya pabalik. Binuksan ng binata ang pinto at lumabas. Lumapit ito sa kanya at tiningnan ang mga gamit na dadalhin niya para sa pagstay niya sa trabaho. Ito lang bang mga gamit na dadalhin mo? Tanong ni Gabriel. Opo, sir. Ipapasok ko na sa sasakyan. Sabi nito bago binuhat ang 2 bag. Tulungan ko na po kayo, sir. Alok niya. No need. Pumasok ka na lang sa loob. Nahiyaman ay pumasok na si Nipes sa backseat. Isinusuot niya ang seatbelt niya nang bumukas ang pinto sa tabi niya. Pinatong ni Gab ang siko sa pinto bago yumuko. Malapit lang ito sa kanya kaya nasinghot niyang mabango nitong amoy. Bakit dyan ka? Bakit po, sir? Bawal po ba dito? May ibang upo po ba dito? Takang tanong niya. No, pero sa passenger seat ka maupo. Bago ito lumayo sa pinto, binuksan nito ang pinto ng passenger seat. Umikot at binuksan na rin ang pinto sa may driver's seat at doon na naupo. Nagtataka, lumabas na rin si Nipes. Sinara niya ang pinto sa backseat. At tulad ng sabi ni Gabriel, sa passenger siya naupo. Gaya na malapit na sila sa isa't isa. Mas lalo lang siya na hindi nakakilos at halos hindi rin makahinga ng maayos. Sir, bakit po pala ikaw nagsundo sa akin? Akala ko po ay driving yung susundo sa akin ngayon. Sandali siya nitong sinulyapan. Bakit? Ayaw mo ba na akong nagsundo sa'yo? Hindi naman po sa ganun, sir. Maagap niyang sagot. Absent ang driver ko. Nagkaroon yata ng problema. Ako nang sumundo sa iyo since hindi naman marunong mag-drive ang mga kasambahay sa bahay. Tumango si Nipes at tinuon ng atensyon sa harapan. Tahimik na nagdra-drive si Gabriel pero ang katahimikan ng bumalot sa kanilang dalaway nabasag dahil sa mahina na pag-ubwat singhot ng sipon. Binalingan niya si Gabriel at inabot ang tissue mula sa dashboard at ginamit para punasan ang ilong. May sakit po ba kayo, sir? Hindi mapigilan na tanungin niya ang binata. Ubot sipon lang. Naulanan po ba kayo? Hindi.
Bihira lang akong maulanan dahil lagi akong nasa loob ng court. Oo nga pala, abogado nga pala itong kausap niya ngayon. Kung ganun, bakit po kayo nagkaubuhat sipon, sir? I don't know, dahil siguro sa pagod. Marami ka po ba laging trabaho, sir? Tanong ni Knives. Ganito talagang tao si Knives. Madaldal siya at mahilig magtatanong. Siya kasi ang tipo ng tao na sobrang concerned pagdating sa health ng isang tao. Traumatized na rin kasi siya sa nangyari sa ama niya na nagkatubig ang baga. Yes, palaging marami. It's part of my profession. Kaya po pala nagkakasakit kayo. Alam niyo po ba, sabi ng doktor sa aking ama? Okay lang naman daw po na maging workaholic, pero wag po pa rin natin pababayaan ang ating mga sarili dahil mahirap daw po magkasakit. Sinulyapan siya ni Gabriel na para bang nagpipigil ito ng tao sa kanya. Hindi ko naman pinapabayaan ang sarili ko. Sadyang hindi lang maiwasan na magkaubo at sipon. Nang may nadaanan silang isang pharmacy, nakiusap si Knives sa amo niya kung pwede ba nito ihinto ang sasakyan. Nagtataka man ay, sinunod ng binatang sinabi niya at hininto ang kotse sa tabi ng daan. Mabilis lang po ako, sir, sabi ni Knives at lumabas na siya ng sasakyan. Bumili si Knives ng gamot para sa ubo at sipon. Bumili na lang at mag-isa lang naman siyang bumili. Kaya hindi siya natagalan. Bumili rin siya ng isang bottled water at pagpasok niya sa loob ng sasakyan, inabot niya ang binili niya kay Gabriel na nagtataka. Para saan ito? Gamot po yan para sa inyo, sir. Para po sa ubo at sipon mo. Nagtataka, tiningnan ni Gabriel ang loob ng plastic. Salamat. Ang sabi nito kaya, napangiti naman si Knives. Inumin niyo na po, sir. Tumalima si Gabriel. Kinuha ang isang Newsep at ininom na yon. Nang makainom na muli na nitong pinaandar ang kotse. Habang nasa gitna sila ng daan, tinitingnan ni Gabriel ang plastic envelope na kanina niya pahawak. May laman yun ng mga papeles. Iyan na bang pulisan, NBI clearance mo? Tanong ni Gabriel na tinutukoy ang hawak niya. Hindi po, sir. Nasa loob po ng bag ko ang ilan pong mga dokumento ko para po sa trabaho. Then, what's that? Ito po. Para po ito sa paghingi ng assistance. Assistance? For what? Nasa ospital po kasing ama ko. Nung 1 linggo pa po siya pwedeng makauwi. Kaso lang ay malaking halagang kailangan naming bayaran sa ospital. Kaya po nanghingi ako ng assistance sa gobyerno para po makabaon sa kailangan po naming bayaran. Paliwanag niya. Anong sakit ng iyong ama? Nagkatubig po ang baga niya at apektado na rin ang puso niya. Pero magaling na po siya ngayon. Really? That's good. Wika nito sabay sulyap sa kanya. Saang hospital nakakonfine ang iyong ama? Doon po sa St. Carlos, iyong pribadong hospital. Pinalipat po kasi ang ama ko roon. Magkano naman ang bill na kailangan ninyo bayaran? 150 po. Bawas na po sa PhilHealth namin. Kung wala po ang PhilHealth baka umabot po sa 230,000 ang bill. Tumango si Gabriel. Yeah, malaking tulong na ang PhilHealth. At magkano naman ang nahingi mo assistance sa gobyerno? Wala pa nga po eh. Nalulungkot niyang sagot. I'll talk to my secretary about your father's bill. Ako nang magbabayad para makauwi na siya. Kung magtatagal pa siya ron ay mas lalo lang lalaki ang bill niyo. Nagliwanag ang buong mukha ni Knives dahil sa sinabi na yun ni Gabriel. Talaga po, sir? Yes. Mamaya, I'll make sure na makakauwi ng iyong ama. Maraming salamat po, sir. Masaya at maluwaluan niyang sabi. Dahil sa kabaitan ng boss niya ay mas lalo siyang sinikap sa pagtatrabaho. Ayon pa kay Gabriel, hindi niya raw kailangan bayaran ng ipangbabayad nito sa hospital bill ng ama niya dahil sapat ng pagbubutihan niyang kanyang trabaho. Dahil ang kailangan daw talaga nito ay ang masikap sa trabaho. Sobrang mangha ni Knives pagdating nila sa mansyon nila Gabriel. Malaki at magandang mansyon na para bang mga prinsesa o hari ang nakatira doon. Sa totoo lang, inaasahan niya ng magiging magandang bahay nila Gabriel dahil sa itsura pa lamang ng binata ay alam mo nang galing sa isang mayaman na pamilya.
Yun bang tipong masilayan niya pa lang ang binatay? Napapasabi na siya na out of reach ang binata. Dito po ba kayo nakatira, sir? Manghang-mangha na tanong ni Knives. Yes, sa mga Castro ang mansion na ito. Pero dito na ako lumaki. Paliwanag ni Gabriel. Sobrang ganda po ng bahay nila. Para pong palasyong mansyon na ito. Ngumiti lamang si Gabriel ng bahagya at nagpatuloy na sa paglalakad papasok sa gate ng mansyon. Halos malaglag ang panga ni Knives habang nakasunod siya kay Gabriel. May fountain pa sa malawak na bakuran. Puno ng kahoy at sari-saring mga halaman. Para bang pwedeng-pwede pang magtayo ng 2 bahay sa bakuran pa lamang. Kung siguro si Knives ang nakatira sa mansyon na ito, hindi na siguro siya magkakaproblema. Kung mayaman din siya at maraming pera tulad ni Gabriel, baka araw-araw na siyang nakangiti. Sa totoo lang, hindi naniniwala si Knives sa sinasabi ng ibang tao na hindi raw nabibili ng pera ang kasiyahan. Kasi para kay Knives, pera lang nagpapasaya sa kanya. Kasi kung marami siyang pera, di na mahirapan ang magulang niya. Magbibili niyang lahat ng gusto nila. Hindi na rin nila kailangan pang mapahiya sa tuwing uutang sila sa mga tindahan sa tuwing wala na silang makain. Pero ngayon na may trabaho na siya, sigurado si Knives na hindi na ulit sila mahirapan. Gagawin niyang lahat para hindi na ulit mahirapan ng kanyang mga magulang. Kung kailangan na hindi matulog si Knives, kakatrabaho ay gagawin niya. Huwag lang ulit sila maghirap. Gagawin niya talagang lahat. Sa bago niyang trabaho, gagalingan niya at magsisipag siya para magtagal siya dito. Knives, nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Nang marinig ni Knives ang boses ni Gabriel, ay saka lamang naputol ang daloy ng isip niya. Po? Tanong niya sa binatang. Magkasalubong ang kilay habang nakatingin sa kanya. Ano pong sinabi niyo sa akin, sir? May tatanong ako sa iyo pero mukhang hindi ka nakikinig sa akin. Ano bang iniisip mo? Wala po. Ang iniisip ko lang po na ang swerte ko po pala kasi natagpuan niyo ako. Akala ko po kasi ay puro kamalasan na lang po ang mga mangyayari sa buhay ko. Kung siguro po hindi niyo ako nakita sa coffee shop na yon, baka po hanggang ngayon ay naghanap pa rin po ako ng trabaho. At baka po namumroblema pa rin ako sa hospital bill ng aking ama. Nakapasok sila sa loob ng mansyon at isang matandang kasambayang sumalubong sa kanila. Abalang mga mata ni Knives sa pagtingin sa paligid. Kung maganda sa labas ng mansyon, hindi hamak na mas maganda ito sa loob. Nakakamanghang interior design at ang mga kagamitan na tiyak si Knives ng iba'y mas mahal pa sa buhay niya. Kung ganito kasosyal ang mansyon kung saan siya maninilbihan, baka mahirapan siya na makakilos ng maayos dahil magiging sobrang maingat siya na walang may masagi dahil baka makabasag siya at mapahamak. Sir, siya na po bang bagong caretaker? Tanong ng matandang kasambahay kay Gab. Opo, manang. Sagot naman ni Gabriel, sabay tingin sa oras na suot nitong wristwatch. Kailangan ko na pong umalis. Late na ako sa meeting ko. Kayo na pong bahala sa kanya. Nagmamadali na inilapag ni Gabriel ang 2 bag kung nasan ang mga gamit ni Knives at lumabas na ulit ito sa mansyon. Naiwan siyang kasamang matanda. Anong pangalan mo, Iha? Tanong sa kanya ng matanda. Ako po si Knives Iluna. Magalang niyang sagot. Ako naman si Perla. Manang na lang ang tawag mo sa akin. Isa ako sa pinakamatagal ng kasambahay sa mansyon na ito. Marami po bang mga kasambahay sa mansyon na ito? Tanong ni Knives. Oo, Iha. 10 kasambahay dito sa mansyon na hindi pa kabilang ang mga cook at gardener. Lahat ng tao sa mansyon ay may mga kanya-kanyang naka-assign na gawain. Ikaw ang nakatagdag mag-alaga kay Don Rafael at Doña Victorina. Silang may-ari ng mansyon na ito. Paliwanag ng matanda. Binuhat nitong isang bag niya ngunit pinigil at sinabi ni Knives na siya na sa mga yon dahil sa medyo may kabigatan din ng bag. Ang atensyon mo ay dapat nasa Don at Doña lamang. Hindi mo kailangan na gawin ng ibang mga gawain dahil may ibang gagawa nun. Umakyat sila manang sa mahabang hagdan ng mansyon habang patuloy sa pagsasalita ang matanda at sinasabi ang dapat niyang gawin at mga kailangan niyang tandaan. Sila po bang
Magulang ni Sir Gab, Manang? Tanong ni Knives nang makita niyang malaking picture frame na nakasabit sa pader sa pasilyo. Picture yun ng isang babae at lalaki na sa tingin ni Knives ay mag-isa. May hiwalay naman na picture ni Gabriel habang may suot ito na barong Tagalog. Nung nag-graduate siguro ang binata ang picture na iyon. Hindi. Ang aristokrata na babaeng nasa litrato ay si Doña Victorina Castro at ang lalaki naman ay si Don Rafael Castro. Hindi sila magulang ni Sir Gabriel. Dating nanilbihan sa mag-asawang Castro ang ina ni Gabriel. Pero nang magdalawang taong gulang siya ay iniwan siya ng kanyang ina. Mula noon ay ang mag-asawang Castro na ang nag-aruga kay Gabriel. Silang nagpalaki sa kanya. Silang nagpaaral kaya ang tingin na rin ni Gabriel sa kanila ay tunay niyang mga magulang. Paliwanag ni Manang. Ampun din po pala sa Sir Gab. Wala sa sarili na sabi niya. Hindi siya inampun ng mag-asawa. Sila lang nagpalaki. Nag-alaga, nagmahalat, nagpaaral sa kanya ngunit walang mga papeles na pinirmahan na magpapatunay na inampun nila si Gabriel. Tingin ko ay ID ni Gabriel na magpaampun. Di ko alam kung anong dahilan, pero iyon ang alam ko. Nilingon siya ng matanda. Ampun ka rin ba, Iha? Tumango si Knives. Opo. Legal po akong ampun ng aking mga magulang. Dala-dala ko po ang apelyado nila at sila na po ang aking kinikilalang mga magulang. Tingin ko'y mabait ang maumampun sa'yo. Base sa hitsura mo ngayon ay sobrang proud na proud ka sa kanila. Tama ba ako? Malawak siyang ngumiti sa katumango. Opo, sobrang bait po talaga sila. Sila po ang pinakamabait na taong nakilala ko. Dinala siya ni Manang sa magiging kwarto niya. Base sa patakaran ni Gabriel ay iba raw talagang kwarto ng mga caretaker. Matapos nun, inisa-isa na rin sa kanya ni Manang Perla ang schedule sa pagpapainom ng gamot, pagpapakain, pagpapaligo at kung ano sa mag-asawa. Ngayon pa lang ay binabalaan na kita. May kasamaan ang ugali ng mag-asawa. Dati naman ay sobrang bait nila pero mula nang naaksidente sila, nagbago na rin ang ugali nila. Siguro ay dahil na rin sa hindi nila matanggap kung anong nangyari sa kanila. Kaya kailangan mong habaan ang pasensya mo sa kanila. Mahirap silang painumin ng gamot pero sana'y magawa mo na magtagal sa kanila. At hindi ka matulad sa mga naunang mga naging caretakers na sumuko na sa kanila. Paalala sa kanya ni Manang Perla habang naglalakad sila tungo sa kwarto kung nasa ng mag-asawa. Huwag po kayong mag-alala. Sanay naman po ako sa mga masamang ugali. Kasi masama rin ang ugali ng boss ko noon. Sabi ni Knives. Sana nga ay magtagal ka sa trabaho mong ito dahil nakikita ko na mabuti kang bata. Sa kamirapan din ng mga mag-asawang Castro kung lagi nilang magpapalit ng mag-aalaga sa kanila. Hindi sila magiging komportable pag ganun. Sabi ulit ni Manang Perla bago siya tumigil sa tapat ng isang pinto. Nasa loob ang mag-asawa. Ayaw nila ng maraming tao sa loob ng silid nila. Kung kaya'y ikaw lang pwedeng pumasok sa loob. Magpakilala ka sa kanila at sabihin mo na ikaw ang bagong mag-aalaga sa kanila. Bagaman excited siya ay kinakabahan din siya. Nagsisimula na siyang mag-overthink. Paano kung hindi siya nagustuhan ng mga aalagaan niya? Ang ibig sabihin ba nun ay wala na agad siyang trabaho? Ngunit si Knives kay Manang Perla. Kumatok siya ng 3 beses sa pinto bago dahan-dahan na binuksan. Ang ulo niya ay una niyang pinasok sa loob para sumilip. Nakita niya mag-asawa na pareho nakahiga sa kanilang mga kama. May mga monitor na nakakabit sa kanila. Sige na, Iha. Pumasok ka na sa loob. Udyok sa kanya ni Manang Perla na nasa labas. Sumunod si Knives. Pumasok siya sa loob ng silid at patalikod na isinara niya ang pinto. Dahan-dahan din siyang naglakad palapit sa kanila hanggang sa tuluyan na siyang makita ng mag-asawa ng mas maayos. Wala silang mga sinabi. Hindi rin alam ni Knives kung siya ba at nagkakamali lang o talagang nakita niyang pagdaan ng gulat at iba pang emosyon sa mga mata nila. Kinakabahan. Magilo siyang bumati sa mag-asawa. Hello po. Magandang araw po sa inyo. Ako po pala si Knives Iluna. Ako po ang bago niyong tagapag-alaga. Mabait po ako. Masipag din po ako saka mapagmahal. Pangako ko po sa inyo na hindi ko po kayo pababayaan.
At aalagaan ko po kayong dalawa sa abot ng aking makakaya. 25 years old na po ako. Kahit po medyo bata pa ay may experience na po ako sa pag-aalaga. Ako po kasi ang nagbabantay sa aking amang may sakit. Si Sir Gabriel po ang nagpapasok sa akin sa trabaho po na ito. Naawa po ata sa akin si Sir Gab. Kaya po nung nakita niya ako sa coffee shop ay inalok niyo po ako ng trabaho. Alam niyo po, malaking tulong po para sa akin ang trabaho ko na ito. Kasi po mabibigyan ko na po ng maayos na buhay ang magulang ko. Ang mataong umampun po sa akin. Kaya po pagbubutihin ko po ang aking paninilbihan sa inyo hanggang sa maging satisfied po kayo sa aking trabaho. Ano pa ba? Gusto niyo po bang malaman kung anong mga paborito kong kulay at pagkain? Mahilig pa ako sa kulay blue. Sabi nga po ng inay ko, blue raw po sanang ipapangalan nila sa akin o inampun nila ako. Kasi kasing puti raw po ng nyebe ang aking balat kaya Knives na lang ang ipinangalan nila sa akin. Sandali siyang napatitig sa mag-asawa. Ang akala niya ay may makikita siyang inis sa kanilang mga mukha dahil ang haba ng mga sinabi niya at masyado siyang naging maingay. Ngunit sa halip na inis ang makita, may kakaibang kislap sa kanilang mga mata habang nakatingin sa kanya. Ayaw ni Knives na maging assuming dahil baka ganun lang talagang mata ng mag-asawa. Ngunit tila nagustuhan siya ng mag-asawa. May gusto po ba kayong malaman tungkol sa akin? Tanong ni Knives. Hindi niya kailangan ng sagot. Gusto niya lang talaga maging maganang hangin na bumabalot sa kanila. Kayo po pala yung mag-asawa na nasa picture doon sa may pasilyo. Sobrang ganda po ng kuha niyo roon. Ang gwapo. At maganda pa rin po kayo. Wala pong kupas ang iyong mga itsura. Para nga po kayong vampira na di tumatanda. Alam niyo po ba yung kasabihan tungkol sa wine? Ano nga po yun? Age is like a fine wine? Hindi ko po alam kung anong tamang term. Pero basta ganun po yun. Akala ni Knives ay mahirapan siya sa unang araw niya sa trabaho. Sabi kasi ni Manang Perlay, matigas daw ang ulo ng mag-asawang Castro. At masama rin daw ang ugali pero sa totoo lang ay di naman siya nahirapan. Mabait naman ang mag-asawa. Gustong-gusto nga nila nang sinusubuan niya sila nang niluto niyang sopas. Mabilis niya rin na napainom ng gamot ang mag-asawa. Walang kahirap-hirap dahil gusto nilang nilunok iyon. Si Manang Perla at ang ibang mga kasambahay ay gulat na gulat dahil napaka-imposible raw na madali niya lang na mapaamo ang mag-asawa at hindi siya lumabas sa kwarto ng mag-asawang Castro na luhaan at sobrang stress. Hindi naman sa pagyayabang pero bakay yun nga talagang talent ni Knives. Knives. Tawag sa kanya ni Gabriel kung kaya'y mabilis siyang lumapit sa harapan nito. Bakit po sir? Tanong ni Knives. May hawak pa siya na isang basong tubig na dadali niya sana pabalik sa kwarto niya. Kamusta ang unang araw mo sa trabaho? Nahirapan ka ba sa pag-alaga sa kanila? Ayos lang po sir. Saka hindi naman pa ako nahirapan. Mabait po kasi sila. Nagkunot noo si Gabriel. Mabait? Opo. Gustong gusto po nilang niluto kong sopas kanina. Ang dami po nang nakain nila. Mas lalong bumalot ang pagkabigla sa mukha ni Gabriel. Kumain sila? Sunod-sunod siyang tumango. Opo sir. Hindi ka ba nahirapan sa pagpapakain sa kanila? Hindi ba nila tinabig ang plato o kaya'y diluwa ang pagkain? Nagtaka rin si Knives. Base kasi sa tono ng boses ni Gabriel ay ang mga nabanggit nito ay ang madalas na gawin ng mag-asawang Castro. Surprisingly, ay naging mabait at masunurin sila sa kanya. Hindi nga sila nagreklamo nang nagtagal siya sa kwarto nila at nagkwento lang ng kung ano-ano ng mga walang kwentang bagay. Hindi naman po nila ginawa yun, sir. What about their meds? Ininom din ba nila ang mga gamot nila? Tumango siya. Opo, sir. Hindi ka rin nahirapan sa pagpapainom sa kanila ng gamot? Hindi po. Bakit po? May problema po ba, sir? Mabagal itong umiling. Wala naman. Nagtataka lang ako kasi hindi ganun ang pakikitungo nila sa ibang caretakers nila noon. Madalas silang mag-tantrums
At ayaw na ayaw din lang kumain lalong-lalo ng pag-inom ng gamot pero parang mas gusto kanila kaysa sa mga nauna. Hindi na napigilan ni Knives ang pagsupil ng kanyang ngiti dahil sa sinabi ng binata. Talaga po ba, sir? Yes, keep it up. Kung magpapatuloy yan, baka ikaw ng pinakaunang caretaker na magtatagal sa kanila. Masaya si Knives sa sinabi ni Gabriel at masaya rin siya sa naging papuri nito sa kanya. Mas lalo lang tuloy siyang na-motivate na alagaan ng mabuti ang mag-asawang Castro. Ang sarap para sa feeling na malaman na siyang unang tagapag-alaga na nagustuhan ng mag-asawa at mas masarap din sa pakiramdam na pinupuri siya ni Gabriel. Kapag lagi siyang pinupuri ni Gabriel, mas lalo lang siyang nasisibaga na magtrabaho. Ewan ba ni Knives kung bakit ganito na lang ang nararamdaman niya. Baka may crush siya sa gwapong abogado na iyon, kaya ganito na lang siya ma-inspired sa papuri nito. Sa unang isang linggo ni Knives ay hindi siya nahirapan dahil mas nuri ng mag-asawa. Madalas siyang tumambay sa kwarto ng dalawa. Pinapasahan niya sila ng libro para naman di sila maboard at minsan naman ay umaawit siya dahil hindi naman sa pagmamayabang ay maganda naman ang tinig niya. Ang kaso ngayon ay para bang may kakaibang nangyari dahil habang pinapainom niya ng gamot si Doña Victorina ay bigla na lang itong umiyak at nagwala. Ginawa ni Knives ang lahat para lang kumalma ito, ngunit hindi naman siya nagtagumpay. Sa itsura ni Doña Victorina ay para bang may gusto itong sabihin na hindi lang ito masabi dahil di ito nakapagsasalita. Umiyak lang po kayo, ma'am. Alam ko po na nahihirapan po kayo sa sitwasyon niyo ngayon at naunawaan ko po kayo. Nandito lang po ako para bantayan kayo. Ilabas niyo lang po ang lahat ng nararamdaman niyo at hintayin ko po hanggang sa kumalma kayo. Mabait na sabi ni Knives. Napagtanto niya na hindi niya mapapakalma si Doña Victorina dahil hindi niya naman ito maintindihan. Naghintay lang siya ng hanggang sa kumalma na ito. Paglipas ng ilang minuto ay tumigil na si Doña Victorina at para bang naging kalmado na ito. Saka naman siya lumapit sa tabi nito. Kumalma ka na po ba, ma'am? Magalang at kalmado na tanong ni Knives sa matandang babae. Nanatili lamang itong nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng mga emosyon na hindi niya magawa na pangalanan at para bang kinakausap siya nito gamit ang mga mata. Kung kumalma ka na po, pupunasan ko na po ang iyong katawan. Nagkalat po kasi sa inyo ang sabon ng kinain niyo kanina. Mabuti na lang po at hindi mainit ang sabo kaya hindi ka po napaso. Isa-isa niyang inalis ang mga bagay na nakapatong sa katawan nito dahil sa labis na pagtatantrums nito kanina. Sandali lang po, kukuha lang po ako ng tubig at pamuna sa loob ng banyo. Babalik din po ako agad. Ramdam ni Knives na sinundan siya ng tingin ng mag-asawa. Ang sa isip niya ay baka siniguro lang ng mag-asawa na babalik din siya agad, ngunit ang hindi niya alam. Parehong gustong tumayo at sumigaw ng mag-asawa pero hindi nila magalaw dahil pareho na silang mga paralisado at pareho rin silang di makapagsalita. Gustong sabihin ng mag-asawa sa dalaga na nag-alaga sa kanila na silang tunay nito ng mga magulang. Bagaman wala pa silang sapat na patunay na ang dalaga nga na ito ang nawawala nilang anak. Ramdam nila na sa kaibuturan ng kanilang mga puso na ang dalagang si Knives ay ang nawawala nilang anak. Gustong sabihin yun ng mag-asawa sa dalaga. Kahit kay Gabriel ay gusto nilang sabihin pero wala silang kakayahan. Kaya ang tanging na lang nilang nagawa ay lumuha at magsumamo sa Diyos na magkaroon ng himala at gumaling sila para malaman ng anak nila ang totoo. Bakit po kayo umiiyak, ma'am, sir? Puno ng pag-alala ang tono ng boses ni Knives dahil paglabas niya sa banyo, hawak ang maliit na palanggana na may lamang maligamgam na tubig ay nakita niyang mag-asawa na pareho ang may luwas sa mga mata. Madali, nilapitan niyang mag-asawa at nag-aalala na sinuri ang kanilang mga katawan dahil baka may masakit o kaya naman mga sugat sa mga katawan nila na di niya napansin. May masakit po ba sa inyo? Bakit po kayo lumuluhang kanina? Natakot po ba kayo? Na baka hindi na po ako lumabas ng banyo kanina? Wala siyang kahit anong sagot na natanggap pero sa hitsura nila ngayon ay tila ang panghuling niyang sinabi ang dahilan. Huwag po kayong matakot, okay? Di naman pa ako aalis.
Nandito lang po ako lagi para po alagaan kayo. Pinakalma ni Knives ang mag-asawa na ang tingin ay nasa kanya lang. Nang kumalma na sila ay pinunasan niya na ang katawan ni Doña Victorina na hinayaan lang siya na gawin yun. Ang kaliwang kamay ng Doña ang hawak at pinunasan niya ngayon. Dumako ang tingin niya sa harap ng rest nito at namangha siya nang may makita siyang 3 kulay pulang mga nunal na magkakasunod na ang hugis ay parang star sa kalangitan na sunod-sunod. Ang galing! Pareho po tayong ganitong may nunal. Masaya na sabi ni Knives. Pinakita niyang nunal sa kanyang rest sa kanan niyang kamay. Ang galing po, no? Parehong-pareho po ang nunal natin. Nasa kanan lang po sa akin at nasa kaliwa naman po ang sa inyo. Alam niyo po, akala ko nunay, ako lang pong may ganitong klase ng nunal. Hindi naman po pala. Masaya't nagniningning ang mga mata na pinagdikit niyang kanilang mga nunal. Parehong-pareho ang nunal na yon. Ang hugis, kulay, at maging ang pagkasunod-sunod ay parehong-pareho lamang. Ang galing! Parehong-pareho po talagang mga nunal natin. Pag-angat niya ng tingin sa mukha ni Doña Victorina ay nagulat siya nang makitang lumuluha na naman ito. Mabilis siyang pinahid ang mainit na luha sa mga mata nito. Kaya po ba kayo umiiyak? Dahil paras po tayo ng nunal? Tanong ni Knives. Masaya rin po ako na pareho po tayo ng nunal, ma'am. Kapag magaling na po kayo. Tiyak po ako na marami kang gustong sabihin tungkol sa nunal natin na magkapareho. Sasabihin ko po agad kay Sir Gab ang tungkol dito. Tiyak pa ako matutuwa sa Sir Gab kasi natuwa po kayo. Alam niyo po ba na gustong-gusto niya po sa tuwing masaya kayo? Mahal na mahal po kasi kayo ni Sir Gab. Matapos makainom ng gamot ang mag-asawa, ay para silang nakatulog. At saka lamang siya lumabas. Nagitla pa si Knives sa paglabas niya, ay bigla na lang may kamay na humawak sa pulsuhan niya. Si Gabriel iyon na nag-aalala para sa mag-asawang Castro dahil pinaalam ito ng mga katulong kung anong nangyari. Anong nangyari? Bakit biglang nagwala ang Don at Donya? May nangyari ba sa kanila? Hindi ko po alam kung anong dahilan pero bigla na lang po silang umiyak at nagwala kanina. Nagulat at nagdaka nga po ako pero maayos na po sila ngayon. Nakatulog na rin po sila. Baka po dahil lang sa nalulungkot sila sa loob ng kanilang mga silid. Pwede po ba natin silang dalhin sa hardin para makalanghap man lang po sila ng sariwang hangin? Pumayag si Gabriel sa suhestyon ni Knives. Sa sumunod na araw, inalalayan ni Gabriel si Knives para madala nila sa hardin ng mansyon ang mag-asawang Castro at makalanghap sila ng sariwang hangin. Habang pinagmamasdan ni Gabriel si Knives na masaya nagkukwento sa mag-asawa na pareho namang nakikinigay, hindi niya mapigilan ang pagsupil ng ngiti sa kanyang mga labi. Sadyang naiba nga si Knives sa lahat ng babae na nakilala ni Gabriel. Naiba rin ito sa lahat ng mga caretaker ng mga asawang Castro. Hindi labang magandang dalaga, kundi mabait din at mapagmahal. Sa bawat araw na lumilipas ay mas lalo lang siyang pinapahanga ng dalaga sa kasipagan at haba ng pasyansya nito. Naiba ito sa lahat kaya mahirap na hindi mapansin. Kahit nga siguro ang mag-asawang Castro ay ramdam na isang mabuting tao si Knives kaya nagiging masunurin sila sa dalaga at hindi rin nila ito pinapahirapan. Ngayon lang ulit nakita ni Gabriel na maging ganitong kabait ang mag-asawa. Sa araw ng day off ni Knives, naisip ni Gabriel na bisitahin din ang magulang nito para makasiguro siya na maayos nga ang lagay ng ama ni Knives. Pasensya ka na, iho. Ito lang may handa namin sa'yo. Masarap naman ang kamote na ito at matamis. Tanim yan ng kapitbahay namin tapos binigyan kami. Alam kasi nila na paborito ni Knives ang kamote. Sabi ng inay ni Knives, sabay nila pag sa maliit na mesa na nasa harap ni Gabriel ang kamote. Salamat po. Magalang na sabi ni Gabriel. Nagustuhan din ni Gabriel ang kamote dahil nga sa paborito rin yon ni Doña Victorina at iyon madalas nilang merienda nung hindi pa nagkakasakit ang Doña. Mabait ang mga magulang ni Knives. Maalaga sila sa kanilang bisita at napakamasiyahin din ang mag-asawa. Ngayon nga'y alam niya kung kanino nagmana si Knives. Hindi na siya nagtataka kung bakit isang mabuting tao si Knives. Anak, tingnan mo itong nabukitkit ko nung isang araw.
Masaya na sabi ng ina ni Knives, sabay inabot kay Knives ang isang kwadra. Ano po ito, inay? Picture mo yan nung sanggol ka pa lang. Napakaganda mo riyan. Ang nurse ang kumuha ng picture mo na yan. Masaya tiningnan ni Knives ang litrato. Maging si Gabriel ay nakisilip din doon dahil gusto rin itong makita kung anong itsura ng dalaga nung bata pa ito. Nabigla si Gabriel sa nakita. Nabitawan niya pang baso na hawak niya, kaya parehang gulat na napatingin sa kanyang tatlo. Sino pong batang ito? Yan si Knives, nung sanggol pa siya, iho. Napakaganda niya, no? Kinuha ni Gabriel ang picture mula kay Knives na puno ng pagtataka na nakatingin sa kanya. Siya po ba talagang batang ito? Oo, iho. Siya nga. Bakit? Kamukhang kamukha niya po yung matagal ko nang hinahanap. Matagal mo nang hinahanap? Anong ibig mong sabihin, iho? Ang anak nila Doña Victorina at Don Rafael ay ninakaw nung sanggol pa lamang ito at pinalabas ng hospital na namatay ang sanggol, ngunit sa huli ay umamin ng doktor na nabuhay ang bata ngunit ninakaw at hindi malaman kung saan na. Kahit saang ang guluting nanay, magkamukhang magkamukha sila. Paliwanag ni Gabriel. Nung inampun namin si Knives, ang sabi ng pamunuan ng hospital na nagbigay sa amin sa kanya ay namatay daw ang kanyang ina. At wala itong magulang, kaya walang ibang mag-aalaga sa bata. Hindi kami binayaan ng anak ng aking asawa, kaya naisip namin na ampunin na lamang namin siya. Kung kamukha niyang nawawalang anak ng mag-asawang Castro na pinagsisilbihan ni Knives, maari ba na siya ang nawawalan nilang anak? Tanong ng ama ni Knives na hindi makapaniwala. Tiningala sila ni Gabriel. Maari nga po yun, dahil hindi po ako pwedeng magkamali. Nakamukhang kamukha niyang picture ng sanggol na ibinigay ng doktor na nagpaanak kay Doña Victorina bago ito binawian ng buhay. Hindi makapaniwala si Knives sa mga sinabi ni Gabriel at sa posibilidad na siyang nawawala na anak ng mag-asawang inalagaan niya. Di niya mawari kung ano bang dapat niyang gawin, kung dapat ba siyang matuwa o kung dapat ba siyang maging malungkot dahil doon. Batid kasi ni Knives na nasasaktan ng mga tao na kinilala niyang magulang dahil makikilala niya na kung sino ang tunay niyang pamilya. Ganun pa man, gusto rin ni Knives na malaman kung anong totoo. Kaya pumayag siya sa pakiusap ni Gabriel na kung pwede ay magpa-DNA test sila para malaman ang totoo. Doña Victorina at Don Rafael, nandito po ako para humingi ng permiso sa inyo. Gusto ko po malaman kung talagang si Knives Iluna, ang dalagang nag-aalaga sa inyo, ang siyang tunay ninyong anak. Gusto ko pong ipa-DNA test kayo. Nakita ko po kasing picture ni Knives nung bata pa siya at kamukhang kamukha niya po ang picture ng anak niyo sa picture na ibinigay niyo sa akin. Nabanggit din po sa akin ni Knives ang nunal niyong magkapareho, kaya mas lalo po akong naghinala na baka siya nga pong nawawalan niyong anak. Sabi ni Gabriel sa mag-asawa. Kitang-kita ni Knives ang pagpatak ng luha sa kanilang mga mata. Makikita sa kanilang mga mata ang saya at labis na pasasalamat kay Gabriel. Katulad nga ng sinabi ni Gabriel, nagpa-DNA test sila. Habang hinintay nilang lumabas ang resulta ay mas lalo lamang kinakabahan si Knives. Kung sakali na siya nga ang tunay na anak ng mga Castro, ano nang mangyayari sa kanya? Tuluyan na bang magbabago ang buhay niya? Paano ng mga taong itinuturing niyang tunay niyang magulang? Hanggang sa dumating ng resulta, hindi pa rin naalis ang kaba at pangamba ni Knives. Narito sila ngayon sa Castro Mansion, kasama rin nilang magulang ni Knives. Nasa loob sila ng kwarto kung nasa ng mag-asawang Castro na parehong naghihintay na sa resulta. Ano pong resulta, Dok? Tanong ni Gabriel sa doktor. Bago ko po dali ng resulta sa inyo, sinigurado ko po muna na tamang naging resulta at walang mali. Positibo po ang resulta ng DNA test. Si Miss Knives Ilunay, tunay na anak ni Mr. Rafael at Mrs. Victorina Castro. Pakiramdam ni Knives ay binuhusan siya ng malamig na tubig sa sinabi ng doktor. Habang ang iba ay nagdiriwang dahil sa resulta, si Knives naman ay nakatulala lamang at di makapaniwala. Kumpirmadong siyang ang nawawalang anak ng mag-asawang mayaman na inaalagaan niya. Kaya naman pala unang beses na nakita niyang mag-asawa ay sobrang gaan agad ng loob niya sa kanila dahil silang tunay niyang mga magulang. Masaya kami ng inay mo para
sa iyo, anak. Naiyak na sabi ng kanyang ama bago siya niyakap ng mahigpit. Pasaya kami dahil nahanap mo ng tunay mong mga magulang. Yumakap din siya dito ng mahigpit. Sorry po, Itay. Wala kang dapat ihingi ng tawad, anak. Tunay na masaya kami ng inay mo na nahanap mo ng tunay mong mga magulang. Yumakap din siya sa kanila ng kanyang inay. Masaya kami para sa inyo ng tunay mong mga magulang, anak. Wala kang dapat ihingi ng tawad sa amin ng itay mo. Sinabihan siya ng inay at itay niya na lumapit sa tunay niyang mga magulang na parang umiiyak. Kitang-kita sa emosyon sa mga mata nila na may gusto silang sabihin sa kanya pero hindi nila magawa. Niyakap niya ang magulang niya ng sobrang higpit habang ang luha sa mga mata niya ay animoy tubig sa talon na di nauubos. Masaya po ako malaman na kayo po ang tunay kong mga magulang. Masaya po ako na dinala ako ng mundo palapit sa inyo para magkasama na po tayo. Masaya po ako at nabigyan pa ako ng pagkakataon na malaman na kayo ang tunay kong magulang at naalagaan ko po kayo. Pareho niyang hinawakan ang kanilang mga kamay. Pangako ko po sa inyo na gagawin ko ang lahat para maging isang mabuting anak. Sa tulong ni Sir Gab at ni Inay at Itay, kagaling po kayo. Ibinunyag ni Gabriel sa kanya na may cancer din na namuo sa buto ng mag-asawa na pareho nagpapahirap sa kanila para makakilos. Bone marrow cancer at sobrang life-threatening na ng sakit nila. Ang sabi raw ng mga magaling na doktor na tumingin sa lagay ng mag-asawa, ang paraan para mawala ang cancer at threat sa kanilang buhay ay kung may isang tao na magdodonate sa kanila ng cell. While it's challenging to pinpoint the exact cause, there's a possibility that their cancer could have been triggered by exposure to certain medication or other treatments they received in the past. Ang paliwanag naman ng Dr. Kay Knives, given the severity of their condition, a stem cell transplant is necessary to replace their damaged bone marrow with healthy cells. We'll need to find a compatible donor, ideally a close relative, to give them the best chance of recovery. Ngunit sa ngayon, wala pa pong compatible donor. Ang kamag-anak ng magulang Y umayaw mag-donate dahil maaari ang buhay nila ang manganib at ang ilan naman sa kanila ay sinasabi na may sakit sila. Alam natin na ang pagdating ng ganito ay di pwede na mamili tayo ng donor dahil maaari na ang buhay din nila ang maging kapalit. Willing pa akong mag-donate ng cells sa aking mga magulang. Wala pa akong kahit anong karamdaman. Healthy po ang aking katawan, kaya sa tingin ko po ay kaya kong mag-donate para sa kanilang dalawa nang sa ganun ay mawala na po ang banta ng cancer sa kanila. Seryoso na sabi ni Knives, si Gabriel. At ang kanyang inay at itay ay parehong nag-alala na tumingin sa kanya dahil sa sinabi niya. Pero seryoso si Knives sa sinabi niya. Nangako siya sa tunay niyang magulang na tutulungan niya sila para gumaling sila sa kanilang sakit. At sa ganitong paraan niya mas matutulungan ang mga magulang niya. Sigurado ka ba riyan, Iha? Life-threatening ang desisyon mong ito. Sigurado ka na ba na handa mong ibuwis ang buhay mo para sa iyong mga magulang? Paniniguro ng doktor. Tumango si Knives. Opo, Dok. Sigurado na po ako sa desisyon ko. Kung ganon, sa lalong madaling panahon, ay sa ilalim ka namin sa mga test para masiguro natin na compatible ka nga para makapag-donate sa magulang mo. Sabi ng doktor. Siya nga pala, gusto ko rin malaman mo na hindi lamang cancer ang mawawala sa kanila kung sakaling magiging unsuccessful ang transplant dahil sa mga makabagong teknolohiya ngayon sa ibang bansa, lalo na sa US. May posibilidad din na gumaling ang mga paralisado kapag naturukan sila ng mas batang cells na galing sa kanilang anak o mga kamag-anak. Ang stem cells na ito ay may kakayahang mag-repair o mag-regenerate ng nasirang tissue, kaya't nagiging mas mataas ang tsansa na makabalik ang kanilang mga kakayahan sa paggalaw. Dahil sa sinabi ng doktor ay mas lalo pang naging sigurado si Knives sa pagpasya niya na mag-donate ng stem cell sa magulang niya para gumaling na sila at muling makapaglakad. Ayos lang sa kanya kung malagay man sa panganib ang buhay niya dahil sa mga procedure. Ang mahalagay, mabigyan niya ng healthy na cell ang mga magulang niya. Kung ibig sabihin man nun ay
kaligtasan para sa magulang niya. Nakahanda siyang gawin ang lahat para sa kanila. Knives, sigurado ka ba sa sinabi mo kanina na ikaw magdodonate ng cell para sa iyong mga magulang? Tanong sa kanya ni Gabriel. Nasa opisina sila ngayon ni Gabriel. Matapos siyang mapainom ng gamot ang magulang niya, ay nakiusap sa kanya si Gabriel kung maaari ba silang makapag-usap. Opo sir, sigurado po ako sa desisyon ko. Narinig mo naman siguro kung anong sinabi ng doktor kanina, tama ba? Maaari mong ikapahamak ang gagawin mo. Makikita sa mga mata ni Gabriel ang pag-aalala. Opo sir, narinig at naiintindihan ko kung anong sinabi ng doktor kanina. At hindi nun na bagong pasya ko. Magdodonate ako ng cell sa kanila. Gusto kong gumaling sila mula sa kanilang mga sakit. Gusto kong maging masigla ulit sila dahil alam kong iyon din ang gusto nila na mangyari. Para mas makasama nila ako ng matagal. Para sa akin ay, ano pa bang silbi ng binigyan ako ng pagkakataon ng mundo? Para makilala ko sila kung mawawala rin agad sila sa akin dahil sa mga sakit nila. At kung di ko rin sila matutulungan. Nagbuntong hininga si Gabriel at napatango. Naintindihan ko ang nararamdaman mo. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahalang magpaliwanag sa iyong mga magulang sa desisyon mo ito. Pwede po bang huwag niyong ipaalam sa kanila na magdodonate ako ng cell? Pakiusap ni Knives. Bakit ayaw mo ipaalam sa kanila? Kung malalaman po kasi nila na maaring malagay sa panganib ang buhay ko dahil sa pagdonate ko ng cell sa kanila, tiyak po ako na hindi sila papayag sa gagawin ko. Ayoko po na maging hadlang yon para matulungan ko po sila. Tumango si Gabriel na bagaman hindi sang-ayon sa gusto ni Knives mangyari, ay wala ring ibang magawa dahil nakapag-decide na si Knives. Knives, biglang hinawakan ni Gabriel ang kamay niya nang mapadaan siya sa balkonahe kung nasaan ito at nagpapahangin. Bakit po sir? Nautal niyang tanong. Binitawan nito ang kamay niya. Kakikitaan ng pag-aalangan ng mukha nito. Alam kong buo ng desisyon mo sa pag-donate. Hindi ko na mababago pa yon. But I want you to let you know that ipagdarasal kong maging successful ang procedure at wala ning isa sa inyo ang mawala sa akin. Nakita niyang mariin ang paglunok ni Gabriel. Kitang-kita sa mga mata nito ang emosyon na pilit nitong ikinukubli. So, please, will you promise me na babalik ka sa akin, sa amin, at walang kahit anong masamang mangyayari sa'yo? Sa sunod na linggo nang nakaschedule ang flight nila papuntang US. Pagdating nila doon ay isasagawa agad ang procedure para sa stem cell transplant. Kaya naman iintindihan ni Knives ang pangamba ni Gabriel ngayon. Gumiti si Knives. Inabot ng kamay niyang kamay ni Gabriel. Huwag kang mag-alala sir. Pangako ko pong walang masamang mangyayari sa akin doon. Gusto ko pa pong makasama ng matagal ang tunay kong magulang at ang inay at itay ko. Kaya sinisigurado ko po na magiging maayos ako roon. Namilog ang kanyang mga mata nang bigla siyang hilahin ni Gabriel. Pabagsak sa dibdib nito at niyakap siya nito ng mahigpit. Maliban doon sa first kiss nila, ngayon lang siya ulit naging ganito kalapit kay Gabriel. Napangiti siya at yumakap din sa binata pabalik. Sa sumunod na araw, sinama siya ni Gabriel sa Castro Enterprises para formal siyang ipakilala bilang nag-iisang anak ng mga Castro. Ang lahat ay nabigla sa kanyang sinabi na nahanap niya na ang nag-iisang anak ng mga Castro at ngayon ay kasama niya na ito. Alam mo yung lahat na matagal nang hinahanap ng mga Castro ang nawawalan nilang anak, ngunit wala ni isa sa mga may alam ang umaasa na matatagpuan pa ng mag-asawa ang kanilang anak dahil sa sobrang tagal na rin mula nang mawalang nag-iisang tagapagmana ng Castro. Kung kaya ang makita na kasama niya ngayon ito ay labis na nagdulot ng gulat sa kanilang lahat. Anong ibig mong sabihin, Gabriel? Tanong ng nakababatang kapatid ni Doña Victorina. Nang matapos siyang sabihin sa lahat na dadalhin niya ang mag-asawang Castro sa US para doon ipagamot. Sa totoo lang, gusto sana ni Gabriel na ilihim sa kanilang lahat ang tungkol sa plano nilang iyon. Pero matagal na siyang pinag-iinitan ng ibang mga board members ng kumpanya dahil para bang inaangkin niya na raw ang kumpanya ng mag-asawang Castro
dahil hindi naman daw siya tunay na anak ng mag-asawa at hindi rin daw pinamana sa kanya ang kumpanya. Kung kaya para makaiwas sila sa paghinala ay kailangan niyang ipaalam sa kanilang lahat na kailangan nilang dalhin sa US ang mag-asawang Castro. Karagdagang pag-iingat lang ito dahil ngayon ay hindi lang pangalan niyang kailangan niyang protektahan, ngunit pati na rin ang pangalan ng nag-iisang heir ng mga Castro na si Knives Iluna Castro. Alam natin lahat na matapos ang aksidente na naganap, naging paralisado si Doña Victorina at Don Rafael. Ngunit maliban pa ron ay may iba pa akong nililihim sa inyo. Nung nanatili sila sa ospital, ay tila mas lumala ang kanilang kondisyon. Kung kayang desisyon ko na sa mansyon na sila manatili para mabantayan ko sila ng maayos. Bagaman bahagyang umayos ang kanilang kalagayan, may isa namang naging problema na di matukoy ang dahilan. Pareho silang nagkaroon ng problema sa kanilang buto na siyang banta sa kanilang buhay ngayon. Ang sabi ng doktor, maaari na dahil yun sa gamot na kanilang iniinom. Ang isa lang na maaring gamot sa sakit nila ay ang cell transplant na mula sa relatives nila na healthy, walang sakit. Wala sa mga kapatid ng mag-asawang Castro ang willing mag-donate ng cell dahil lahat sila ay may iniinda ring sakit. At ang anak lamang nila ang willing mag-donate ng cell sa mag-asawa. Nilapag ni Gabriel ang folder na hawak niya at tiningnan niya ang mga kasama nila ngayon sa conference room. Dumako rin ang tingin niya kay Knives na bahagyang ngumiti at tumango sa kanya na para bang pinapalakas nito ang loob niya. Maaring hindi ko rin napaalam sa inyong lahat noon. Ngunit isa sa utos sa akin ng mag-asawang Castro ay ang hanapin ko ang kanilang nag-iisang anak na pinalabas ng dating hospital kung saan nanganak si Doña Victorina na namatay na. At sa kabutihang palad ay nahanap ko siya. Pagpapatuloy ni Gabriel. Ngayon nakasama na natin ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya. Ang desisyon niya ay tulungan ang kanyang mga magulang para sa mabilis nila na paggaling. Ayon sa pag-aaral at makabagong teknolohiya, maaring gumaling ang mag-asawang Castro sa pamamagitan ng pagturok ng mas bata at healthy na cells na galing sa kanilang anak. Ang stem cells na yun ay may kakayang mag-repair, mag-regenerate ng nasirang tissue, kaya't nagiging mas mataas ang tsansa na makabalik ang kanilang mga kakayahan sa paggalaw. Paano naman kami makakasiguro na para nga sa kabubuti ni Kuya at ng asawa niya ang gagawin niyo ng anak daw nila, Kuya? Puno ng pagdududa ang tono ng boses ng kapatid ni Don Rafael. Maaari po kayong sumama sa US at mag-monitor just to make sure na ang aming gagawin ay para po sa kabubuti nila. Sagot ni Gabriel. Alam mo wala akong tiwala sa iyo, Gabriel. Hindi ko alam kung anong kasamaan ang tumatakbo riyan sa utak mo, lalo pat hindi ka tunay na kadugo nila, Kuya. Mas lalong wala akong tiwala riyan sa babaeng kasama mo na sinasabi mong anak nila, Kuya. May DNA test po na nagpapatunay na si Knives po ang anak nila Don Rafael at Doña Victorina. Naintindihan ko po na wala kang tiwala sa akin at hindi ko naman po pinipilit na pagkatiwalaan niyo ako. Ngunit gusto ko na ipalala sa inyo na may tiwala sa akin ang Don at Doña, kaya akong nag-iisa na pagkakatiwalaan nila para pahamalaan ang buong kumpanya. Sariling magulang ng tingin ko sa kanilang dalawa at para silang mahalaga sa akin, kaya lahat ng ginagawa ko ay para sa kanilang ikabubuti. Ngayon, sinadya ni Gabriel na bitinin ang sinabi niya. Dinampot niya ang folder na laman ng DNA test. Lumapit siya sa kinaupuan ng kapatid ni Don Rafael at inilapag niya ang folder sa mesa sa harapan nito. Kung talagang may masama akong binabalak sa kanila, hindi ko kayong lahat ipapatawag para sabihin sa inyo kung anong aming gagawin. Sa totoo lang, kahit si Gabriel ay nabigla sa naging reaksyon ng nakababatang kapatid ni Don Rafael Castro. Kilala na kasi ni Gabriel si Doña Shai at ang pagkakakilala niya sa ginang ay isang mabuting tao. Naalala niya pa nga na sobrang mahal at maalaga rin sa kanyang Doña noon at ang turing sa kanya ay anak na rin. Nagtataka siya kung bakit bigla na lang nag-iba si Doña Shai at kung bakit parang hindi rin ito natutuwa na nahanap niyang pamangkin nito. May galit po ba sa inyong nakababatang kapatid ng aking ama, Sir Gab? Tanong ni Knives na nasa passenger seat. Hindi ko alam. Noon naman ay mabait siya sa akin. Sariling anak na rin ang turing niya sa akin. Ngunit, hindi ko alam kung ano bang nangyari at bigla na lang siyang nagbago.
Sagot ni Gabriel na iniisip kong anong maling nagawa niya. Bakit ganun na lang ang nangyari? Sa tingin niyo po ba may kinalaman yun sa akin, Sir Gab? Tingin ko po ay hindi siya natutuwa na natagpuan niyo po ako. Bumaling sa kanya si Gabriel. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Sigurado ako na wala kang kasalanan. Baka ay may mali lang akong nagawa. Huwag mo na rin silang masyadong isipin. Ako nang bahala sa kanila. Aalamin ko kung anong maling nagawa ko para makahingi ako ng dispensa sa kanila. Ngumiti at tumango naman si Knives, ngunit makikita sa mukha na nag-iisip pa rin siya. By the way, Knives. Tumingin ulit si Knives sa binata. Bakit po, sir? How many times do I have to tell you na hindi mo na ako kailangan tawaging sir? Senyorita? May ngisi sa labi ng binata. Nag-iisang anak ka ng mga mabuting tao na tumulong sa akin, kaya hindi mo ako pwedeng tawagin na sir, senyorita. Napanguso si Knives. Nasanay na po kasi ako na yun ang tawag ko sa inyo. Start practicing calling my name, sabi ni Gabriel. Dumating ng araw ng flight nila tungo sa US. At kagabi pa lamang ay kinakabahan na si Knives. Paano ay ngayon pa lang ang unang beses na makakasakay siya ng eroplano. Nag-aalala siya dahil baka masuka siya mamaya sa flight. Napansin ni Gabriel ang pag-alala sa mukha niya, kaya ang sabi nito ay kumalma lang siya. Kinakabahan ka ba? Tanong ni Gabriel. Nasa airport na sila ngayon at naghihintay na lang na mag-boarding. Tumingin siya kay Gabriel saka tumango. Opo eh. Inabot nito ang kamay niya. Don't be nervous. Kasama mo naman ako. Walang masamang mangyayari sa'yo. Ngunit hindi pa man sila nakakasakay ng eroplano ay may lumapit sa kanilang mga pulis. At bigla na lang silang dinampot kahit wala naman silang kasalanang ginagawa. What's the meaning of this? Nagtataka na tanong ni Gabriel. Bakit nyo kami hinuhuli? Anong kasalanang nagawa namin? May mga naging violations ba kami? Pasensya na po kayo, attorney. Ginawa lang po namin kung anong pinag-uutos sa amin na gawin. May nakapagsabi sa amin na may masama kayong binabalak sa mag-asawang Castro. Kaya nyo sila dadalhin sa US. Paliwanag ng pulis na nagpalaglag sa panga nilang dalawa. Nagkakamali kayo. Wala kaming masamang binabalak na gawin kay Don Rafael at Doña Victorina. Kaya namin sila dadalhin sa US para maipaggamot ang kanilang sakit. Wala kaming kahit anong masamang balak na gawin. Sabi ni Gabriel, subalit matigas ang mga pulisya. Sinong nag-utos sa inyo na hulihin kami? Bago pa man makasagot ang pulisay, nakita na nila si Doña Shai kasamang asawa at mga bodyguard nito na naglalakad palapit sa kanila. Nakasuot pa ng shades ang ginang at ang isang kamay ay may nakasabit na kulay pulang bag. What's the meaning of that, Auntie? Tanong ni Gabriel sa ginang. Hindi ko hayaan na dalhin niyo sina kuya sa US at magtagumpay kayo sa plano niyong dalawa na makuha ang lahat ng kayamanan ni kuya at ng asawa niya. Sabi ni Doña Shai. Tinanggal nitong suot na salamin at tumingin sa kanila ng diretso. Alam ko na kung anong masamang binabalak niyo. Alam ko na gusto niyo silang mawala para sa inyo mapuntang lahat ng kanilang yaman. At alam na rin namin na pineke niyo lamang ang DNA test at hindi ang babae niyan ang nawawalang anak nila kuya. Siya ay isang huwad na babae. Auntie, alam natin lahat na walang katotohanan ang sinasabi niyo ngayon. Huwag kang magsinungaling, Gabriel. Alam na namin ang totoo. At wala nang tanga na maniniwala pa sa masama ninyong binabalak sa dalawa. Mariin na sabi ni Doña Shai bago inutusan ng mga pulis. Ikulong niyo siya. Si Knives ay hindi mawari kung anong dapat na maging reaksyon sa nangyari na ito. Sa loob ng police car, nakiusap si Gabriel sa mga pulis na kung maaari ay tumawag ito sa kakilala para matulungan sila na masolve ang mga nangyayaring gulo. Mabuti na lang at pumayag naman ang mga pulis. Tahimik lang si Knives habang pinapakinggan niya si Gabriel na nakipag-usap sa prosecutor at abogado na kilala nito. Nag-aalala siya kung anong mangyayari sa kanila dahil sa lahat ng ito. Una pa lang ay may hinala na si Knives sa kapatid ng kanyang ama. Ramdam niya na may hindi ito magandang gagawin. Ngunit hindi niya lang nasabi ang pakiramdam niyang iyon kay Gabriel dahil ang akala niya ay nagkakamali lang siya sa pagkilatis sa nakababatang kapatid ng kanyang tunay na ama. Ngunit hindi pala siya nagkakamali.
Tunay nga na may masamang binabalak ang Donya na iyon. Huwag kang mag-alala, Knives. Ako nang bahala sa lahat ng ito. I'll make sure na hindi tayo makukulong ng matagal. I'll use my connections. Nangako ng aking team at mga kaibigang kapwa-abogado na tutulungan tayo para mapaulang salang bintang nila. Attorney Jacob already promised na kakausapin niya ang kaibigan naming detective para matulungan tayo. Iyon ang sabi ni Gabriel matapos itong makipag-usap. Umabot ng mahabang minuto ang pakipag-usap nito at mabuti na lang ay para bang nagkasundo naman sila. Iyon ay base sa mga narinig ni Knives. Tumango si Knives. May tiwala ako sa iyo, Gab. Sa totoo lang, hindi naman inaalala ni Knives ang pagkakakulong nila dahil alam niyang magagawa nito ng paraan ni Gabriel na isang magaling na abogado. Ang iniisip niya kung anong mangyayari sa tunay niyang mga magulang lalo pat sa sunod na araw ay nakaschedule niyang surgery at nakaredy na rin ang lahat. Pangako, makakalabas ka agad dito. Hindi ko hayaan na magtagal tayo dito, sabi ni Gabriel nung dinala na sila sa kulungan. Sa maghiwalay na selda silang dalawa inilagay. Mag-isa lamang sa selda si Knives, kaya hindi niya maiwasan ang hindi makaramdam ng takot at labis na pag-aalala. Iniisip niya ang mga magulang niya at kung anong magiging reaksyon nila kapag nalaman nila na nakulong silang dalawa ni Gabriel dahil lang sa bintang na wala namang katotohanan. Ganun pa man ay pinipilit ni Knives ang kanyang sarili na huwag mag-isip ng kung ano-ano dahil alam niya nagagawa ng paraan si Gabriel. May tiwala siya kay Gabriel. True to his words, kinabukasan lang ay dumating ng mga kaibigan ni Gabriel na isang prosecutor, lawyer at detective. Sinabi ng tatlo sa kanya na malaya na siya at napaulang sala na sa bintang ni Donya Shai at ngayong araw din ay maaari siyang makalaya. Paano na si Gabriel? Nasaan na siya? Malaya na rin ba siya? Nag-aalala na tanong niya sa mga kaibigan ni Gabriel na may inaayos pa sa front desk para makalaya na siya. Hindi pa siya pwede makalabas sa ngayon dahil may kailangan pa siyang asikasuhin at resolbahin. Pero tulad mo ay napawalang sala na rin siya sa kaso na isinampas sa inyo ni Donya Shai. Si Gabriel lang nakiusap na muna kang lumabas dahil kailangan ka raw ng magulang mo. Paliwanag ni Attorney Jacob. Pero huwag kang mag-alala kay Gabriel. Kaming bahala sa kanya. Makakalabas din siya. Saka magaling na abogado si Gabriel. Kayang-kaya niyang kanyang sarili. Ang kailangan mo lang isipin ngayon ay ang iyong sarili at ang mga magulang mo. Ang sabi naman sa kanya ni Detective Marco. Si Jacob nang nagpresenta na sumama kay Knives papunta sa US. Nasa US din kasi ngayon si Donya Shai at ang pamilya nito na siyang nakabantay sa mag-asawang Castro. At sinamahan din siya nito sa hospital kung saan gaganapin ang procedure. Pagdating nila Jacob ay nakipagtalo si Donya Shai sa mga doktor. At tulad nga ng inaasahan ng mga kaibigan ni Gabriel, pinag-initan kaagad siya ni Donya Shai nang makita siya nito. Pinagbantaan pa siya nitong ipapakulong dahil may masamang balak daw siya sa sarili niyang mga magulang. Ganun pa man ay alam ng pamunuan ng ospital kung anong totoo dahil tumawag sa kanila si Prosecutor Felix para ipaalam ang pagdating ni Knives at Jacob. Ako nang bahala sa kanila, Knives. Wala kang dapat ipag-alala. Isipin mo na lang na kailangan mong lakasan ng loob mo para walang masamang mangyari sa'yo at para matulungan mong magulang mo, sabi sa kanya ni Jacob. Tumango si Knives at bago siya sumama sa mga medical stop site, tinining niya pa muna si Donya Shai na patuloy pa rin sa pagwawala. Sa kanyang isip ay nagdadasal siya na sanay walang mangyaring masama at maging maayos na ang lahat. Samantalang, dahil sa tulong ng mga kaibigan ni Gabriel at gamit ang kanyang mga koneksyon, ay nakalaya rin siya at natukoy nilang dahilan kung bakit sila pinandampot ni Donya Shai. Turns out, ito pala talagang may masamang balak at hindi nila gusto na gumaling ang mag-asawang Castro. Ginawa nila iyon dahil sa gusto nila na makamkam ang yaman ng mga Castro at dahil din sa nangyari ay nagsilabasan din ng lahat ng mga nagpapatunay ng nakababatang kapatid ni Don Rafael ang siya nasa likod ng nangyaring aksidente sa mag-asawa. At dahil gusto nila na mawala ang mag-asawa o kaya naman ay maging paralisado para makamkam nilang lahat ng yaman. Subalit hindi rin sila nagtagumpay dahil kay Gabriel pinagkatiwala ng mga Castro
ang kanilang yaman. At dahil nga doon ay mas lalo naging mainit si Gabriel sa mata ni Doña Shai at sa buong pamilya nito. At kabilang din si Doña Shai sa mga nag-uutos na banta ng buhay ni Gabriel. Ngunit dahil nga sa sanay na si Gabriel sa mga pagbabanta sa kanyang buhay, ay hindi sila nagtagumpay. At inakala rin ni Gabriel na ang mga dati nilang nakakalaban sa korte ang may kagagawa ng lahat ng iyon. Kung nag-aalala ka kay Knives at sa magulang niya, sumunod ka na sa US. Kami na ni Felix bahala sa pag-aasikaso sa kaso niyo. At pagsampa ng kaso kay Shai Torres at sa pamilya niya, wala kang dapat ipag-alala dahil sa marami na rin kaming hawak ng mga ebidensya. Sabi sa kanya ni Marco na napansin ang pag-aalala at pagkabalisa niya. Nagtiwala si Gabriel sa mga kaibigan niya at sa mismong araw din na iyon ay nag-book siya ng flight tungo sa US. Walang ibang laman ng utak ni Gabriel kung hindi si Knives at mga magulang nito. Hinihiling at pinagdarasal niya na sana maging maayos ang lahat at walang masamang mangyari sa pamilya. Paglapag pa lang ng eroplano sa US ay diretso na agad siya sa hospital kung nasan sila Knives. Kumusta na sila? Maayos naman bang lahat? Tanong ni Gabriel kay Jacob na siyang naabutan niya sa lahat. Halatang pagod, tinapik ni Jacob ang balikat niya. Successful ang cell transplant. Para na silang nasa ligtas na kalagayan sa ngayon. Naging maayos din ang daloy ng lahat. Walang kahit anong naging problema sa awa ng Diyos. At doon lamang siya para bang nakahinga ng maluwag. Nasa na si Knives? Wala pa siyang malay. Ngunit ayon sa doktor ay nasa maayos na siya. Nagpasalamat si Gabriel kay Jacob na siyang nag-asikaso sa lahat habang nasa Pilipinas siya. At nire-resolba ang mga problema doon. Una niyang pinuntahan ang kwarto ng magulang ni Knives. At masaya nang makita na nasa maayos na ang kanilang kondisyon at hinihintay na lang na sila ay magkamalay. Panghuli niyang pinuntahan ang kwarto noon. Nasaan si Knives na sakto naman ang pagdating niya ay nagkamalay na rin. Gab, mahinang tawag sa pangalan niya. Knives, mabuti naman at gising ka na. Sabi ni Gabriel at agad siyang lumapit sa tabi nito. Ligtas na ba sila mama at papa? Oo, ayon sa doktor ay maayos ng lagay nila. Nakita niya sa mga mata ni Knives na para bang nakahinga ito ng maluwag dahil sa kanyang sinabi. Si Gabriel naman ay hinawakan ng kamay ni Knives na namumutla pa. Kahit pa may malay na si Knives ay hindi pa rin naalis ang pag-aalala para kay Gabriel. Si Gabriel ang tipo ng tao na hindi madaling matakot. Sa trabaho na meron siya ay normal na lang na hindi sila matatakutin. Pero nung ma-involve na si Knives, ay ganun na lang ang takot na nararamdaman niya. Alalang-alala siya na baka may hindi magandang mangyari. Sa 3 taon na sobrang mahalaga sa kanya, sa mga sandaling nasa malayo siya, napagtanto ni Gabriel na kung gaano kahalaga para sa kanya si Knives. May masakit pa ba sa'yo? Nag-aalala na tanong niya kay Knives na marahan namang umiling. Medyo masakit lang ang ulo ko. Tatawagan ko lang ang doktor. Ngunit bago pa man siya makalayo ay nagsalita na ulit si Knives para pigilan siya. Hindi na kailangan. Maayos naman ako. Pwede mo ba akong tulungan na makaupo? Inalalay niya si Knives na makaupo at napapansin pa rin ito ang pag-aalala sa kanyang hitsura. Kaya marahan ulit itong nagsalita at pinaupo siya sa silya na nasa tabi ng kama. Labis ako nag-alala sa'yo. Akala ko hindi ka pa rin nakakalaya. Wika ni Knives. Nakalaya ako the day after mong makalabas. Kasi hindi agad ako nakasunod dahil may iba pa akong inaasikaso. Nakapagsampan na rin ako ng kaso kina Doña Shai at sa asawa niya. Dahil napag-alaman namin na sila ang may masamang binabalak. Di nila gusto na mailunas para sa nangyari sa kanila. Kaya naisip nila na baliktarin ang kwento at pagmukain tayo na ang masama. Bakit nila nagawa yun? Money. Simpleng sagot naman ni Gabriel. Masyado silang nabulag sa yaman, kaya nakagawa sila ng masama. Ang gusto nila ay makamkam lahat ng yaman ng mga magulang mo. Hindi silang nagtagumpay dahil natuklasan agad ang kanilang kasamaan. Thankfully, magaling na detective si Marco at nalaman ang katotohanan dahil sila rin mismo ang nagbuking sa kanilang mga sarili. Paliwanag ni Gabriel. Marco just told me na silang mga tao sa likod ng nangyaring aksidente sa mga magulang mo
They did that para makuha nilang yaman ng iyong magulang. Ngunit walang nagtagumpay dahil nagawa nilang makaligtas at sa akin nila pinagkatiwala ang kumpanya. Ang tunay nga na kahit kailan ay hindi nananaig ang kasamaan sa mundo. Di nagtagumpay ang kapatid ni Don Rafael sa masamang plano at sila ay nakulong matapos nilang mapatunayan na tunay silang nagkasala at mas lalo pang nadagdagan ang taon nila sa kulungan noong ang asawa na mismo ni Doña Shay ang umamin sa kasalanan dahil hindi na raw nito kinakaya ng konsensya. Sa awa ng Diyos naman ay unti-unti na rin na bumubuti ang lagay ng mag-asawang Castro. Sa ngayon ay nagpapaterapi sila para muling makapaglakad. Sa tulong ni Knives na laging pinapractice ng magulang ay nakapagsalita na ulit ang mag-asawa at sa kanila mismo nanggaling na matagal na raw pala nila alam ang tungkol sa kasamaan ng nakababatang kapatid ni Don Rafael. Ngunit hindi lamang nila ipinaalam kay Gabriel dahil hindi sila makapagsalita. Nagkasundo rin ang tunay na magulang ni Knives at mga umampun dito at gusto pa nga ng mag-asawang Castro na sa mansyon na rin manirahan ng mag-asawa nang sa ganun ay hindi sila malungkot kung mapapalayo sila kay Knives. Alam kong gusto mong anak namin, Gab. Nabigla si Gabriel sa sinabi ni Don Rafael pero hindi siya nakasagot. Nagbaba na lang siya ng tingin. Hindi niya kayang itanggi dahil totoo naman na may nararamdaman siya para kay Knives. Wala eh. Di niya talaga mapigilan ang tibok ng puso niya. Nahalata namin, Gab. Hindi mo kailangan na itanggi. I'm sorry. Mahina niyang sabi. Mahinang natawa si Don Rafael. Bakit ka naman humihingi ng tawad sa akin, Gab? Kilala kita. Kaming nagpalaki sa'yo. At anak na rin ang turing namin sa'yo. Alam namin ng Mama Victorina mo kung gaano kakabuting tao. Kaya walang problema sa amin kung magustuhan mo naman si Knives. Dahil alam namin sa piling mo, magiging maayos ang aming unika iha. Mas lalong napatawad si Don Rafael dahil sa naging reaksyon niya. Inabot nitong kanyang balikat at tinapik. Oo, boto kami sa'yo para kay Knives. Kaya wag mo nang patagalin pa. Umamin ka na sa kanya. Alam namin na mahal niyong isa't isa. Isang kalahating taon niyang tinago ang nararamdaman niya sa takot na baka magalit sa kanyang magulang ni Knives. Sa oras na malaman nila na umiibig siya kay Knives. Only to find out na gusto rin pala siya ng mga ito para sa kanilang anak. Narinig ni Knives ang usapan nila ng ama nito. Nang makita ni Don Rafael ang anak, nagpaalam na ito na papasok na sa loob para raw makapag-usap silang dalawa ng maayos. Totoo ba ang sinabi ng aking ama? Tunay bang gusto mo rin ako, Gab? Tanong ni Knives na kumikislap ang mga mata. Gabriel slowly nodded. I don't just like you, Knives. Mas malalim pang pagkagusto ang nararamdaman ko para sa'yo. Talaga? Mas lalong kumislap ang mga mata nito. Ako rin, Gabriel. Gusto rin kita at kayang-kaya rin kitang mahalin. Masaya akong malaman na pareho tayo ng nararamdaman. At marahil ang mga katagang yon ang pinakamagandang narinig ni Gabriel sa buong buhay niya. Mas masaya pa yon sa pakiramdam na marinig na sabihin ng judge na hindi guilty ang client niya. Ilang buwan niya ring niligawan si Knives at saksi ang mga magulang ng dalaga sa pagbibigay nito sa kanya ng matamis na matamis nitong oo. Magkasama at nagtulungan silang dalawa na alagaan ng mga magulang nito hanggang sa tuluyan ng makabawi ng lakas ang mag-asawang Castro at bumalik na sa dati nilang sigla. Ngunit hindi na dating buhay dahil ngayon ay kasama na nila ang nag-iisa nilang anak. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.